himayin natin itong talatang ito ha. Sinabi rito, kundi inyong aring banal si Kristo ng Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asa nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Paano mapapansin natin dito sa verse 8? Sa verse 15, sinabi rito, Christian, Paul, to make defense. So dapat wala na kayong excuse sasaluhin niyo. Yan, sa verse 15 yan. Sinabi rito sa English ha, be ready always to give an answer. Tingin tayo no? Singilin niyo. Okay. Ikutin mo tingin mo. So sa apologetics, ang purpose ng apologetics para maging handa tayo sa pagsagot sa sino mang magtatanong sa atin tungkol sa ating pinanampalatayanan. Huwag po lang maingay. Okay. Ngayon sa verse 15. Hindi na to make defense, we must become ready. Kailangan depensa. Kasi sa pag-share natin, hindi may iwasan na may mga nagtatanong. So kinakailangan, may training kayo sa apologetic para pagdating na may nag-share sa inyo, nakahanda kayong sagutin yung mga katanungan nila. Siya magtuturo sa iyo. Amen? Pero, sa verse 16, mapapansin natin yung good attitude. Basahin natin yung verse 16. Basa. First Peter pa rin at chapter 3. Mabilis. Nataglay ang mabuting budi upang sa mga bagay na edukari ng pagkakas ay nakakaiwa ang ay kita sa inyong Okay, sa mga minsan nakaka-encounter tayo sa ng mga sinesira natin ng mga pilosopo. Minsan parang parang mapipikon ka na rin kausap. Mapipikon ka Oo, mapipikon ka talaga. Ma-high blood ka kasi ng pilosopo tapos parang gusto niyang mangipit, di ba? Pahiyain, ganon. Dito sa verse 16, pinapakita rito yung 16, good attitude. Pinapakita rito yung good attitude natin kung paano dapat natin isagawa yung apologetic. Sister Linda, singit 16. Na taglayin natin ito. The purpose of apologetic is not to win an argument, but to win soul. Apologetic. Amen? Nanalo ka nga sa argumento, hindi mo naman siya nadala sa Panginoon. Maraming natison sa'yo, useless ang apologetic. Amen. Pero pag sinagawa mo itong apologetic, ipinakita mo ikaw ay humble, malumanay magsalita. Yung mga gusto ko malipusta sa'yo, sila yung natitisuran, hindi ikaw. Amen? Dito sa apologetics, ito yung defense. Meron tinatawag na polemic. Ano yung sinasabing polemic? Exposing false teaching. Pero para magawa mo itong polemic, kinakailangan kaya mo munang i-depensa yung iyong pananampalataya. You cannot expose other teaching kung hindi mo mismong sarili mong teaching, hindi mo kaya i-depensa. So kinakailangan equip ka muna sa sarili mong doktrina para magawa mo i-expose yung mali ng iba. Kasi baka mamaya pag kalinong sa examination ka yan, wala ka na. Namimay ka na. Hindi ko alam yung sabi ng pastor. Yun yung doon. For example, hindi mo pwedeng i-criticize yung ibang end times na naniniwala sa spiritual millennium kung hindi mo kayang
patunayan na yung stand mo about literal millennium. Baka mamaya yung talata ng verse kinakapos ka pa. Amen? So kinakailangan, bago ka mag-expose ng, pag sinabi ka sa Bible bago mo punahin yung muta ng iba, tignan mo muna yung muta mo. Amen? Ibig yun, i-relate natin dito, bago mo punahin yung ibang religion, sa kanilang maling aral, kinakailangan pag-aralan mo muna yung stand mo. Para nang sa gayon, pagka-actual na may interfaith discussion, hindi ka mapapahiya. Amen? Amen. Sa polemic, makibasa po yung 2 Corinthians chapter 10, verse 3 hanggang 6. Ito yung pulungan mo. Sige. Okay, makibasa po. Lala. Sister Linda, siya pabubuklatin mo. Bayan mo, dali. Bawat, huwag ka muna kumain at magbuklat ka. Dali, sunod. Oh. Father Ed. Dali. Singilin mo yung daliri ni Faith. Okay, yung mga magulang, sana may magbasa para klaro. Sister Jocelyn. Ito, 2 Corinthians chapter 10, verse 3 hanggang 10 verses. Sapagkat bagaman kami ay nagsisilakan sa laman, ay hindi kami nangakikipagbahang ayon sa laman. Sapagkat ang mga sandata ng aming pagkutilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may pakapangyarihang gumiba ng mga puta, na siyang gumigiba ng mga malinghaka, at ang bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. 6. At nangahahanda upang maghigati sa lahat ng pagsuway, kung maganap na ang inyong pagtalima. Okay. So, kung mapapansin niyo sa verse 3, sinabi, bagamat kami nagsisilakan sa laman kasi tayo nasa flesh pa Ay, sinabi ni Pablo, hindi kami nakikipagbakang ayon sa laman. Ibig sabihin, tayo, kung yung mga sundalo, ang duty nila is to defend the country, ang gamit nila baril. Yun yung pakikipagbakang ayon sa laman. Pero dinistingue dito ni Apostol Paul na ibang laban tayong mga Kristiyano. Ang laban natin is spiritual. Kaya kinakailangan itong apologetics and polemic kasi we as a Christian engage in a spiritual warfare. Amen? Ano po yun? Na siyang ito, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may Anong verse yan? Anong verse? Ito to. Sige, Corinthians chapter 10, verse 3. Na siyang gumigiba ng mga maling haka. Yun, sa polemic. Tandaan nyo, exposing false teaching, gigibayin ninyo yung maling haka. Lahat ng mga bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. So meaning mga false teaching. Pag may binasang verse, singilin mo yung At nakakahanda upang maghiganti sa lahat ng pagsuway kung maganap na ang inyong pagtalima. Okay, so both is apologetic and polemic is important. Dito sa polemic, iniiwasan mo yung sarili mo na madaya ng maling aral. Hindi lamang sarili mo, iniiwasan mo rin ang mga kaanib sa loob ng iglesia na sila rin ay mahatap ng maling katuruan. Amen?
Amen. So magagawa mo yan, na isanggalang mo yung sarili mo sa maling aral, natuto ka nitong apologetics kung paano i-defensa ang iyong pananampalataya. Okay? Pwede na ba natin muna ito? Pwede. Oo, nagsulat na, buburahin na. Papakit mo ng verse ng iyo. Kahit paalala. Uy, ang ganda ng wala. Parang Sige, tayo yung sa sakit mo, hindi pakita sa iyo. Pwede ko nang muna ito. Nasulat ka ba ito? Oo, dapat nasulat niya, nagbuburahin na. Sister, malayo yung... Freddy, Freddy, minor yan dito. Inabago na muna. Yung pamilya. Freddy, huwag mo na problemahin yung whiteboard. Pero kang pamilya nito, balikan mo. Hindi mo kinaliwanagan kung gagawin mo. Kailangan maliwanagan. Oo, hindi yan instant ma. Hindi yan physical man. Nasaan na yung mga notebook nyo? Nasa ibabaw. Nasa ibabaw ng binigay niya sa ito yun. Brown Bakit kailangan natin ng apologetic? Ay, Sulat kang balik. okay, number one, it is commanded by God. Inutos ng Diyos yan. Okay. Basahin po natin yung Jude. Utusan mo si verse na Itong dalawang reason na ito, sasagutin may talatang kong babanggitin. Jude chapter 1 verse 3 hanggang 4. 1, 3, 4. Yun. Dalawang to. Judas. Okay. Pakipasa po mga bata. Oya. Utusan mo si Dave. Utusan mo si Dave. Alam ni Dave yan. Mamaya tatulog Jude. Judas? Tagalog, Judas. Nasa ilikod. Oh, ayun. Daw. Pwede mo siya exam ng verse. Wala lang. Tutok na. Lahat ng pagkakataon. Kahit hindi. Headset. Headset. Sa bag. Okay. So pansinin po natin yung verse 3. Headset mo ba? Nandito yung commanded by God. Sabi sa verse 3, mga minamahal, samantalang ako'y katuong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at pagpakailanman sa mga banal. Amen. Yun po yung utos ng Diyos na nakasulat sa Jude chapter 1 verse 3. Na meron po tayong pananampalatayang ating tinanggap. Tuturo mo sa kanya. Utos po Tuturo mo niya sa na yung pananampalatayang yun, ipaglaban natin. Okay, kaya kami apologetics para doon. Okay, bakit? Because it is necessary because there was very false teaching. Sulat. False Ayun, teacher. nalakot na yun. Gaya ng mababasa natin sa verse 4. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim. Ano po ba yung mga tao yun? Yung mga itinalaga ng unang pa sa mga katulang ito, mga ibanal, na pinalitan ng kalibugan ng biyaya ng ating Diyos at itinatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Jesucristo. Kasi may mga nagtuturong ibang Jesus na kesa sa itinuturo ng mga alagad. Kaya kailangan natin ng apologetics para maipakilala kung sino ba yung Kristong itinuturo sa Biblia. Diba? May mga nagtuturo na other grace.
kinakailangan pagsikapan mo yung grace. Kung hindi, wala sa yung grace. So yan yung mga dahilan bakit kailangan yung apologetics. And number, ito, itong dahilan. It strengthened the faith of the believer para tumibay po siya sa kanyang pananampalataya. Ito may testimony si Menan. Bereans kami, open kami. Open kami magpapasok ng ibang reliyon. Yung iba, umalis na sa amin. Wala na rito. Bakit? Kasi hindi sila natuto ng apologetics. Kung paano nila ipaglalaban yung pananampalatayang kanilang napakinggan dito sa end time. Kaya umalis, nakumbinsi sa ibang samahan. Okay? So, paano po natin ito isasagawa yung apologetics? Kinakailangan meron kayong sariling module. Kami may sariling module. Ilang nante ka lang? Ito, may 8 kaming module para dito. Unang-una yung module 1, yung bibliology. Pag sinabing bibliology, doctrine of the Holy Scripture. Kasi may mga nagkikriticize sa Bible. Ang Bible daw maraming contradiction. Kaya kailangan alam mo sabihin yun. Yung Bible daw kulang-kulang. Kailangan alamin mo kung bakit complete ang Bible. Bibliology. Walang ay. Wala. Bibliology, doctrine of Bible. Okay? Ayan. Christology. Number 1 is theology. Ideology. Doctrine of God. Kasi may mga ibang grupo, lalo na yung ateo, hindi naniniwalang may Diyos. Atheist. Okay. Mga agnostic yun, saka atheist. Okay. So, pagka yung apologetic, in-integrate mo sa theology, dito ituturo sa mga miyembro yung mga dahilan kung bakit may Diyos. Ang mga agnostic, hindi mo sila pwedeng basahan ng Bible. Hindi rin naman nila paniniwalaan. So gagamitan mo sila ng mga argumento para patunayang may Diyos. Tinuro sa BBC yun. Ano yun? Cosmological, teleological, ano pa? Moral argument, congruity, di ba? Wala sila sa apologetics eh. Ayun. Integrated din yun. Sa BBCA, anong year pa yung apologetics? Second year ba yun o third year? Second year. Yata. Second year. Year. Tapos merong Christology. Christology. Yeah, tapos na kami Christology. Bible school. Oh. Sa Christology naman, kinakailangan ng apologetics ma-integrate sa Christology para matutunan ninyo kung ano ba yung Kristo ninyong pinaniniwalaan. Tapos para mapag-aralan nyo rin yung ginagamit ng ibang relihiyon para pabulaanan yung paniniwala ninyo tungkol kay Kristo. For example, kami, ang paniniwala namin si Kristo ay Diyos. Siyempre dito sa Christology, pag-aaralan namin yung stand namin, bakit Diyos si Kristo. At kung ano naman ang ginagamit na batayan ng ibang relihiyon para tutulan na si Kristo ay tunay na Diyos. Amen? So, diyan papasok yung Christology. Itong pneumatology, ano ito? Study of human. Ano yung pneumatology na yan? Sa Holy Spirit. Sa Holy Spirit. Kasi may iba ibang paniniwala about Holy Spirit. Diba? Sa Jehovah's Witnesses, ang paniniwala nila sa Holy Spirit, hindi persona, kundi active force lang. Okay. So ano yung stand mo? Kailangan malaman mo yun. Angelology. Sa Trinitarian, third person of the Godhead. Ito, magkakalit na to. Anthropology. Sa hamartiology. Yung Study of anthropology sin. yan. Doctrine of Sin. man. Yung hamartiology.
Doctrine of Sin. Kasi may iba ibang stand yan. Kagaya sa aming Christian Reform, ang sin talagang planado sa Diyos yan. Okay, ang call of man talagang Yung planado sa atro, Diyos yan. study of man. Oh, may naman. Yung hammer, study of sin. Tapos angelology. Study Hindi of mo i-share dito yun, bro. Oh, Doctrine of Angels. Yung hamartology. Ecclesiology, ano yun? study of church. Sa church. Ito, paborito nyo, eschatology. Ano yan? Last days. Yan, end time. Doctrine of last day or end time. 1, 2, So, kailangan may mga module kayo tungkol dyan. Kasi iba-iba yung stand natin dyan eh. At yun yung pag-aaralan ninyo. Kasabay ng pag-aaral nyo yan, alamin nyo rin yung stand ng ibang religion tungkol dito. Para pagka tatayo na kayo sa debate or sa interfaith dialogue, may panlaban tayo. Ay, binabanggit ko kanina sa CFT, ay yung Katoliko may sariling apologetics group. Sa Batista meron din, Iglesia meron din, Mormons meron na, Evangelical meron na. Ito, nasa sa inyo yun. Hindi ko naman, meron naman kayong freedom of choice. It's up to you kung magkakaroon kayo rito ng sariling apologetic ministry. Kasi kayo dito, nag-i-engage na sa debate. Hindi naman habang buhay si Mela nagtatayo. meron na po set up. O hindi naman habang buhay si Brother Francis nagtatayo sa debate. Ito realistic lang. Dati sa Seventh-day Adventist, ang great defender si Camino at si Dr. Medina. Nung tumanda na sila, mainitin ang ulo. Mainitin na. Kaya hindi na sila effective sa debate. High blood na. Katunayan, hindi ka nang palayasin si Brother Francis dun sa Arcelian doon ni Dr. Medina. Ang kapit siya tungkol sa umbilical cord, di ba? Kaya hindi ayaw nang tanggapin si Dr. Francis at si Brother Francis. So pag tumatanda yung tao, naapektuhan yung kanyang debate skill. Dahil may mga sakit na, may mga high blood na, kaya sa debate nagiging mainitin na yung ulo. Bugso na. Kung baga sa basketball player, ang bata, habang bata pa, magaling siya. Pero pagka nagkaroon na ng injury, o kaya tumatanda na, humihina na yung paglalaro niya, ang nangyayari, nagre-retiro na, pinapalitan na siya ng mas bata. Hindi na siya makakawagan. So, kinakailangan kayo rito, may apologetic ministry na. Kasi kagaya ni Pastor Romy, ano na yan, medyo Ito paabot. hindi na. Kinakailangan mga bata-bata na yung Philippines. Hindi ko kasi pinabit ko. Kailangan katulad sa akin para may matapang, no? Oo. Parang ganun yung gagawin mo. Bata pa yan. Ayun, pwede pa, pwede. Young people pa si Brother Fred. Galing mo sa bahay mo. So, paano kayo mag-coordinate? Merong isang magtuturo ng apologetic. Pipili sila ng mga train. Tapos, ang OJT nila sa Luneta. Sa Luneta, tuwing linggo. Para magka meron dito pupunta, maghahamon ng debate, hindi na mahihirapan si Brother Francis kung sino yung pipili ng haharap. Kasi nag-train na sila at praktikado na sa Luneta. Amen? So yun lang. Huli ops, Bar Luis. Lalaki lang ba yan mga nagaganyan? Apologetic na yan? May babae Kasi rin. yung babae, kasi yung Meron nga. meron din babae din na lista. Set up yan. Huling pasada. Babanggitin mo yung verse. Titignan natin kung paano nila singilin na. Okay. Makinig. Manginig. Mga kulang. Final run. Kasi Oo, kanina hindi maniki. perfect eh. Babanggitin ni Bar Luis ang verse. Titignan ko kayo paano kayo mag-akbay. Sana may camera ng perfect sa kumuha ng parang ano. Ito, ikot. Examination video. Okay, magbabanggit siya ng verse. Tumingin ka rin ha. Iikot pa to? O, tignan natin kung naniningil lahat ng magulang. Okay? Ready? Go. First Peter 3. First Peter Oh, 3, First Peter 15 hanggang 16. Taas ang kamay na may ganong... Sister Linda siya Nasulat. Uutusan mo lang. Titigil ka. Naku, wala. Marami. Marami pa na nakasulat, oh. Patuloy mo lang dali yan. Enjoy. May nakasulat. Sister Shirley. First Peter. Ako, may sabing verse. Anong verse? Ano yun, First Peter? May 3:15. nasulat. Sabi. May nasulat. Sabi mo kasi.
kambal. Meron. Meron. Ito yung mga inanong sa bata sa kanila. Lalaki na. Okay naman, check mo nga. Oh, may 315 ka. Tapos Peter 315. Dito nasulat. First Peter, Wala. Wala. Ako, hindi natutulog kanina. Bawal ka na. Natutulog kanina. tutulog, hindi na tutulog. Ayan. Okay na. Okay, Sige. Oh, next verse, next verse. Verse. Okay, 2 Corinthians But, 10:3. Father, Oh, Father sino Ed. taas ang kamay ng mga sister sa inyo? Bakit ka lang hindi lang? Para makita ko yung wala. Taas ang kamay. Bawal ka niyan. Father Ed. Sinili mo, tanungin mo. Father Ed. Maraming wala. Taas ang kamay. Okay. Okay lang, pwede Ito. Ikot, ikot. Meron, doon. Ikaw. Natuto ka ng apologetics kung ikaw ay Nicolaitan. Nicolaitan, pakiulit. Nicolaitan. Nicolaitan. Pakiulit bro. Okay. Ang apologetics, ang application niyan is you are become Berean. Amen. 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 Kasi, paano mo malalaman yung stand ng ibang reliyon kung sarado ang isip mo? Yun. Okay? Saan ka pupunta? Hindi pwede. Kagaya nitong mga kaibigan natin dito sa gate 2, ewan ko ba bakit siyempre, dapat tangkilikin din nila Jela yan. They are criticizing me of engaging in a public debate. Pero nagtuturo sila ng apologetics. Yes, bakit nila Eh, anong klaseng tao yung mga yun? Siguro nagtuturo lang sila sa papel, wala sa aktual. Diba? Pero ginagawa din nila yan. Pero being Hindi, against apologetic- talaga sila sa debate. Kulto daw eh. Being apologetic, hindi maiiwasan ang Ayaw nila, oh. hindi maiiwasan yun. Ate Linda. Because the debate and interfaith dialogue are the application of what you learn in apologetics. Amen. Amen? Kasi kung ikaw nagtuturo ng apologetic, duwag ka naman sa debate, walang silbi, walang application. Walang cross-examine, no? Oh, walang application. Parang nagtuturo sila ng matapang daw sila. Pero tinutuligsa naman ako sa church discipline. At sasabihin ko, huwag naman ganyan, brother. Dapat ganito lang, malumanay ka lang mag-discipline. Ano yung ganyan-ganyan? Oh, nagtuturo sila ng Tough guys. Tough guys sila. Pero pagdating naman sa church discipline, tinutuligsa nila ako. Dapat daw malumanay. Eh, ano ba yung tough guy na yun? Panakot lang ba? Diba? Ika. So, in other words, hindi may iwas. Ito, Okay lang sa'yo, ma-post ko to ah. apologetic. Post talaga yan. Pero yan. Kahit napag sa kalooban. Okay, hindi, post mo. Hindi ako natatakot. Top ganyan. Hindi pa niya binabagit, sino yung taga-gate ko eh. Kilala na pag hindi pa na nakapag-gate ko. So, agree ba kayo rito? Oo. Dito. Inom ka ba? Oo. Yes. So, kinakailangan we possess Berean attitude in order for us to have fruitful apologetic Amen. towards our church. Kailangan mo Palakpakan natin pa. Eh, tatanungin ako sa inyo. Wag. Inom sa tubig. Eh, tatanungin ako sa inyo. Yung tinuro ni Bar Luis na apologetics, ano yung term natin sa hukong? Set up. Set up. Ngayon, meron term si Bar Jackson na dyan. Ano? Contender. Contend. Yung salitang debate nasa Bible. Yes. Ngayon, yung set up, sabi ko, yan ang makakapagpalago sa believer. Young people natin. So, kailangan daily may visitation set up. Okay? Bible set up. So, habang nandito si Bar Luis, hingan niyo ng mga set up. Baka marami siyang kakilalang contender. Ipag-usap natin sa young people natin. Meron nga susunod, April 9, meron dito. Bukod sa April 9, sa ordinaryong araw na araw-araw ng DVBS, hingan mo siya ng kakilala rito na pwedeng bisitahin ng young people at sharean para yung young people ang ipitin. Anong epekto pag naipit ng young people? Tatanong. Tatanong. O sino naipit na rito, mga young people? Taas kamay. Sino hindi pa naipit? Taas ang kamay. Hindi ka pa naipit, Sister Alice?
Hindi ka nagtaas ng kamay. Sino ang hindi pa naipit? Taas ang kamay. Walang nagtaas ng kamay. Lahat kayo naipit na. Sino naipit na? Taas ang kamay. Okay. Ngayon, ganito, ang workshop natin ngayon, mag-iipitan tayo. Ipitin kayo ni Carlos, okay? Pero may kanya-kanya tayong ano. Mapipipi kami. Kanya-kanya tayong partner. Mapipipi kami. Hanap tayo ng partner na young people. Yung magulang, saksi lang sa ipit. Mga magulang, kailangan mag-aral kayo paano makipag-sharing sa inyong anak. Okay? O sige, hawakan niyo ang kamay ng inyong anak. Ilan? Anak daw. Maximum dalawa. Oy, mga Iipitin niyo ang nanay. inyong anak. Maximum dalawa. Kakausapin niyo yung inyong anak. Mr. Linda, ay magbibigyan ko po pala kayo ng grado. Huwag muna kayo hawakan. Basta ituro ko muna yung... Patay mo na yung recorder.